Magandang gabi po uli, mga kamag-aral. Magandang gabi po at kumusta po kayong lahat. Balik po tayo sa isang napakahalagang pagtalakay. Mahalagang usapin po to. Napakahalaga sa aking pananaw, sa aking pananaw lang naman. Ito po kasi yan ano po ba ang tunay na maestro? So, sino ba yon? Sino ba ang tunay na maestro? Kasi para po sa lahat ng ng mag-aaral ng ng spiritual na tayo po sa modernong panahon ng social media ang tinutunghayan natin na ating karamihan ito rin kasi yung gamit para makilala yung mga taong noon ay nakatago ang karunungan ng kalaman. Mga mahuhusay po yun, mga galing, mahuhusay na maestro ng spiritual na pamaraan o gamutan. So, yun nga, nung sila na-expose sa kanilang pagkakahayag, muling umimbulog po, pumailan lang po muli yung pataas yung kanilang kahusayan. Tapos, kaya nga dapat yung papuri at katanyagan, dapat lang po talaga nilang na makamtan. Kasi yun ang katotohanan, di ba? Ayun na yung katotohanan. Pero dahil sa pag-imbulog nilang yan, sa pagkilalang ibinigay ng karamihang Pilipino o kahit taga-ibang bansa sa ating mga magagaling at mahusay na manggagamot na yan, marami rin po sa ating mga kababayan ang nais na sumabay sa kanilang katanyagan. Nais din pumailan lang kahit na may kakulangan. Ang lang po nila, gamit lang nila yung CP o kopya ng aklat ng may aklat. So yun po ang ginawa nilang may kopya kasi mga kinopyang na noon pa kinopya at sinulat ng mga naunang may akda. Yun sila yung yung may gawa ba, yung totoong may gawa. Buong loob po, buong lakas ng loob na nakipagsabayan po ng yung mga nagbahagi ng hindi naman po lahat hindi naman lahat na lakas loob. Yung iba talaga, katotohanan yun. Yung pagbahagi ng iba na may lakas sa loob na, yung hiram na kaalaman. Bakit po hiram na kaalaman? Kasi po, hindi po totoong sa kanila. Yun, lumabas yun sa ere, sa naglabas sila ng kanilang pamamaraan. Tapos nagtago sila sa sariling bansag na maestro. Isang malaki pong yun. Isang malaking paglihis ng katotohanan. At dahil doon, sa paggamit nila doon, ang daming nakakita, nakabasa, na nais din na matuto ng kakaibang tiyak po, marami ang mabubulagan. Marami pong biktima ng pagkabulag. Kasi po, alam nyo ba, yung tawag na gano'n, maestro, isa po yung katawagan, paukol po yan sa sa kahusayan at pagkabihasa ng isang tao sa kanyang nakasanayang gawa. So, antas po yan ng katayuan at antas po yan ng pagkatao na masyadong angat. Angat po yan. Gusto po ang angat niyan sa karamihan ng mga ordinaryong kasamahan. So, ang paggamit po ng salitang yon, kahit mali at hindi alam ng tao, hatak po yan ang paniwala ng mga taong kulang sa kamalayan na naghahangad ng dagdag na karunungan. At doon, dahil nga yun ang titulong ginamit ng mga taong iyon, doon po inaalay ng mga taong kulang sa kaalaman yung kanilang sampalataya at pagtitiwala. So, hindi nila alam, yung pagsasagawa nila nun, lingid sa kanilang kaalaman, para bang nagkakalokohan. So, yun po yung pangit na salita doon, nagkakalokohan. Hindi ako makaisip ng ibang salita na gamitin Pasensya na po. So, kasi ang pagpapanggap po, kabalintunaan. Yung kabalintunaan na yun, marami magbibiktima na tao at
yun po ay maghahatid sa kamalian ng maraming taong biktima. So, hindi nila alam na mamali sila. At sa bandang huli na, sa kanila malaman sa kanila matutuklasan na may mali pala. So, mga kamag-aral, etong pagtalakay na to, hindi naman ako ay nakikipaglabanan sa ating mga kababayan dyan. Hindi po. Ang nais ko lamang po ito ay dagdag payo, suhestyon, para mabigyan ng liwanag, pagkaliwanagan, yung mga kababayan kamag-aral natin nahihilig sa pagtahak ng pag-aaral ng LNK na yan, ng lihim na karunungan o lihim na kaalaman. At ito po para rin sa ating mga kababayan na nagtuturo na sa simula pa lamang maiwas na sila sa tiyak na pagkutya po ng mga taong kanilang naturuan. Kasi po yung mga naturuan yung yan ay matututo yan. Matututo, lalawak ang kaalaman. Magsasaliksik pa po ng mas malalim maliban sa inyong pamamaraan ng pagturo. Pag yan po ay lumalim na sa kaalaman, mas makakatiyak po na kukutyain kayo sa paggamit nyo na salitang titulong yun na napakataas. Hindi naman po magiging maganda kasi para bang ang kanilang guro o tinuring na maestro ay simple lang rin palang katulad nila. Di po ba? Pasintabi po muli at paumanhin po sa aking mga kasamahan, sa aking mga kababayan. Ito ay isa lang pong paunang pag-iingat para hindi po tayo makasagasa ng mga ating mga baguhang mag-aral at kababayan. Kababayan po natin yan. So, dapat po yung respeto natin sa simula pa lamang malinis na ang ating pakisamahan. Okay nga po, pasintabi po muli, paulit-ulit siguro ako, pasintabi at pasensya. Kasi po unawa po ang pakiusap ko sa lahat kasi para bang nauurirat ko yung katayuan ng bawat isa sa larangang ganito. Ang hangad ko lamang po yung pagkakaisa ng lahat sa tamang Total, nagsishare tayo ng kaalaman. Bakit hindi mas sa tamang paraan, di po ba? Kasi tayo mga YouTuber sa atin din naman ang ang benepisyo niyan. Mas maganda kung benepisyong maayos ang ating gawin. Okay po. Balikan natin. Yung pong bansag ng maestro yan ay antas po na matayog. Mataas po yan. Matayog at mas mataas sa ordinary po. At sa maging ibang uri po ng larangan ibang uri ng larangan. Ang pagiging maestro pong tinatawag ibang kahulugan. Ito isang taong umidad na po at pumuti ang buhok o nalagas ng buhok, nakalbo na o nalagas ng ipin dahil sa tagal na panahon ng pagkakaalam niya sa kanyang larangan, sa kanyang napiling larangan. So, isa po yung mataas na Ngayon, yung kanyang larangan na yan, yung naging basehan po ng pagkadalubhasa niya at pagiging batikan sa kaalaman. Batikan na po yan, ang maestro. So, ito ay isa itong taong sapat sa edad o gulang at hindi po bagito o baguhan. Yun po ang pagiging maestro. Maliban na lamang kung tagapagmana siya ng kanyang lahi ng salin kaalaman. So, lumalabas galing sa Supremo, ipinasa sa kanya. So, sa batang edad, maaari siyang maging maestro. Yun, ito isa rin pong taong malawak at malalim ang karunungan doon sa bagay na yun. Ito'y taong batikan at bihasa. Sabi nga, hindi lamang sa gawa, pati sa katwiran, pananalita,
sa mga dasal orasyon kanyang tangan-tangan. So kung masusundan nyo po ang ibig kong pahiwatig, unti-unti pong buksan nyo ang inyong kaisipan, ang inyong kamalayan. Ang katotohanan ay dapat natin tanggapin. Ang mga salansan po ng dasal orasyon na pang-espiritual ay nasa puso at isipan. Puso at isipan po ang kanyang puhunan. Bagamat ang pag-aaral ng akademya ay hindi niya man lang natapos o napagtuunan, yung pong spiritual na kalaliman, mga kataga, mga dasal orasyon, yun po ang bumuo ng kanyang karunungan. Maaari nga uli sa murang edad, kung sadyang siya itinakda ng kanyang lahi na magmana ng karunungan o pinamanahan, maaari rin po siya sa batang edad. Pero kahit batang edad po yan, makakita niyo ang kalaliman ng kanyang kaalaman. Dahil siya ay puspos ng spiritual na dahilan at kakayanin niya po makipagpalitan ng talakayan kung spiritual na gamutan lang ang pag-uusapan. So kaya rin niyang baybay ng ang anumang salaysay ng mga sinaunang aral ng nakaraan, lalo na sa gamutang herbal o spiritual. So sa ilang panuntunan na to, lumalabas po ang katotohanan. Pagpatuloy po natin. Ang maestro ay matatag ang posisyon ukol sa mga araling nakapaloob sa lihim na karunungan at sa mga bertud na tangan. So malalim po. So napakahirap isipin na isang batang maestro ay napakalalim ng kaalaman. Ang anting-ating agimat, hiyas, mutya, bertud, talisman ay bahagi lamang ng kanyang alaala, ng kanyang kabataan. Kasi hilig po yan. Noong panahong 1970s po, 80s, yan po ay kahiligan namin noong araw. Masaya po yan. Kultura po yan. Masaya po yan. At ang taong tunay na maestro o isang maestro ay nanggaling at dumaan sa matinding labanan ng kababalaghan, ng kakaibang pangyayari, ng kasaysayan na naging bahagi ng lihim na karunungan ng kanyang mga lugar na pinanggalingan. So unti-unti niyo pong i-visualize kung ano yun. Ang kanyang mga gawa ay sinaksihan ng karamihang tao sa mga puok o lugar na kanyang natirhan. So sino sila? Bantog ang kanyang pangalan dahil sa katotohanan at tunay na adhikain ng taong tinawag sa gawaing gamutang espiritual. So expound pa natin ulit ang kanyang pagkakilanlan na hindi sa social media lamang natutunghayan. Noon pa man, hindi pa uso mga yan. At sa dami ng taong kanyang natulungan, kilala na po, bantog na po ang kanyang pagkatao. Sabihin natin bata man siya o may edad, mga panahon na yun. Ang silbi niya sa mga mamayan, ang kumikilala sa antas ng tunay niyang kagalingan. Husay sa gamutang mahirap po talagang matawaran. So, visualize niyo kung ilang taon na kaya ang mga taong yan. Ang mga tunay na maestro ng lihim na karunungan ay iilan po lamang. Mga pinili po yan. Piling-pili sa maraming pagpipilian. Okay po. Ang pagkatao, makabayan, makakalikasan, makadiyos ay inyong maaasahan at laging nasasaksihan. Parang ang hirap na makakita. Ang kababaan ng kalooban at mga mataas na birtud ng katangian ay namamalas po sa kaanyuan. Paano namamalas yun? Kababaan ng kalooban. Mataas na birtud ng katangian. Ano po ba yung mga maraming hindi natin masabi Hindi po natin wala po tayo sa katayuan ng ganong pagbibisualize kasi kanya-kanya po ang kanila. Pero yun nga, ang kababaan ng kalooban at mga mataas na birtud ng katangian ay namamalas sa kaanyuan. Okay?
Tapos po dito, hindi lahat na nagbabahagi ng orasyon ng lihim na karunungan sa YouTube ay tunay ang pagkamaestro. So, bakit po tayo maligaw? Ingat po tayo. Ang karamihan ay may sipi o kopya lamang ng aklat patungkol sa aral ng lihim na karunungan. Pero, ito'y malaking ambag kaalaman sa ating mga kamag-aral. So, kahit paano, may share din naman po yung mga hindi tunay na tagapagturo. May share din naman may tuturing, di ba? Meron din po magandang gawa. Kanilang binabahagi sa lahat. Ito'y kanilang binabahagi sa lahat upang tayo ay may matutunan. So, at mag-iising na may kultura noon, yun nga po, kultura noon, na malaki ang silbi sa bayan, ngunit ating kinakalimutan ng mga makabagong kabataan. So, sa matagal na panahon, nalilimutan. Mga vlogger ang karamihan. So, hindi, ito po totoo. Mga vlogger po ang karamihan. May mga gawa rin naman na tama't mali. Pero, kailangan nilang pangatawanan. Kahit nga mali yung titulong kanilang tangan-tangan, pinapangatawanan nila. Ang mahalaga po para sa kanila ay makapagbahagi ng kaalaman. Bagamat hindi sila kasing pulido o solido ng kalaliman ng kaalaman ng tunay na maestro. So, suruin po natin ang pamantayan na maaari sa inyong pagpupunyagi ay mapakinabangan, makatulong na malaki. Yan po ay mga dagdag kaalaman. Ang angkop na tawag po ay vlogger, YouTuber, hindi po maestro talaga. So, yun lamang po ang tunay na maestro. Kaya magsuri po tayo maigi. Dahil ang tunay na maestro po ng lihim na karunungang espiritual ay pinag-ugat at hinubog ng panahon. Hinasa ng karanasan. Pinatatag ng mga pakikipaglabanan. Pinatibay ng pagganap at paggawa. Pinalakas sa mga pagsubok at pagbatikos ng kapwa. Dinalisay ng katotohanan. At nagpakadalubhasa sa pakikipagsapalaran at tagumpay. At siya po ay tinakda talagang magsilbi sa kagustuhan ng Diyos Ama sa langit. So, sino man po sa atin, o sino man po sa mga kilala natin, ang ganyan, o kayo ay ganyan, walang duda po, kayo po ay tinawag para maging maestro. So, ipagpatuloy lamang po natin yung inyong sinimulan. Hanggang sa muli po nating pagtalakay, mga kaibigan, sana ay mabuksan ng isipan ng kapwa ko kamag-aral sa mga bahaging ito ng pagtalakay natin ng mga na kailangan nating malaman sa paglalim ng ating karunungan. Magandang gabi po muli sa inyong lahat.